Morning, everybody. To the mountain, and we're gonna do some swimming lessons, guys. Just gonna chill out. It's only like 1 o'clock. See what's gonna happen. It was fun. Hindi ito ang typical na content na sinusubaybayan ng kanyang subscribers. Pinaghahanap ng mga otoridad ang Amerikanong dinukot umano ng mga armadong lalaki na nagpakilalang pulis. Ang dayuhang vlogger kasi na ito, siya na ngayong laman ng balita dahil sa nangyari sa kanyang krimen. Tapos kunin sa kanyang bahay ng 4 na armadong lalaki na Ang American vlogger kasi na si Elliot Eastman, binukot sa tahanan nito sa Sibuco, Zamboanga del Norte. Makalipas ang halos 2 buwan mula nung siya'y na-kidnap, sa linggong ito, ang PNP meron na raw update sa tunay na sinapit ni Ellie. May nakuha po tayong isang witness. Nasaan na ang Amerikanong vlogger? There's people that want to kidnap me. Taong 2023, nagpunta ng Pilipinas ang tubong Vermont sa USA na si Ellie. Namuhay na parang lokal sa bayan ng Sibuco. Kung saan niya napangasawa ang Pilipinang si Carisha. Kabayan, siya po ay aking asawa. That's your ring. Check out our rooms. We got a small little diamond in there. Ang buhay nila sa probinsya, ipinasilip ng dalawa sa kanilang mga vlog. I like sweet. It's my, my wife's in the store that we started. Yeah. Pero sa isa sa kanyang mga huling vlog, si Ellie nagpahayag ng kanyang pagkabahala. People coming here to tell my family that there's people that want to kidnap me. Hanggang gabi nitong October 17, si Ellie binukot ng mga hindi nakilalang lalaki. Patulog na yon kay ma'am. Tapos may narinig po yung nanay ko. Pagtuktok, halawang namo, amuin agi, ayo, way kami nakaus-us imukab ma'am, kanila, yakdugan nila inlawang namo, nakarwa. Paglabas namin, tinutukan na kami ng baril. Ang mga lalaki nagpakilala raw na mga pulis. Sabi nila sa amin, drop, mag-read daw sila. Tapos nagsalita na sila, saan yung American? Siya yung nagdadala dito ng shabu. Siyuntok na di magtuoy, inugangan ko, amo na yung piyagsipa nila bihayan. Ibang pagyan ko, ayaw, ili, panganal ko matabang ko inugangan ko. Hanggang sa mas naging marahas na raw ang mga kidnapper. Yapas ko siya, way ko siya yabutan. Liwan nila ng pabangka, way ko yabutan inugangan ko. Sinipa nila, nakadalawa. Pagtingin niya ganyan, positive, sinuntok na kaagad dito. Sa loob ng bahay nila, naiwan pa ang bakas ng dugo ni Ellie na mula raw sa kanyang sugat nung ito'y binaril. Ginuguyod ganyan, tumakbo ako, hindi ko din abutan. Paglabas ng dalawa, tinulungan siya, kinulata pa. Dito na lang siya, hanggang dito mabot. Ang sugatang si Ellie, binitbit daw ng mga armadong lalaki. Sinakay sa motorized na bangka. At saka sila umiskapo. Diyan nagka-parking. Doon. Oo, ang bangka. Ang PNP sa Sibuco, mariing pinabulaan ng sangkot sila sa pagkidnap kay Ellie. It was already cleared that upon verification, there was no legitimate operations from any government or any law enforcement in the area against Elliot. At agad silang nagsagawa ng investigasyon. Hanggang nitong October 27, sumuko sa mga otoridad ang 2 sa mga suspect na naging daan para sumurrender ang isa pa nitong kasama. Tikom ang bibig ng mga suspect kung nasaan na si Ellie at kung buhay pa ito. Hanggang sa linggong ito, inilahad na ng PNP sa publiko. May nahanap daw silang saksi na makapagbibigay linaw sa kaso. May nakuha po tayong isang witness, relative po ng one of our suspects in the abduction case of Elliot Eastman. Ayon sa salaysay ng witness, nung damputin daw ng mga suspect si Ellie, gabi ng October 17, nagpumiglas daw ito.
Siya po ay nag-resist sa mga captors niya at doon po siya po ay nabaril. Ang tama niya raw po, isa sa hita tsaka isa sa bandang tiyan. At ayon sa mga ito, bago pa man daw nila na isakay si Ellie sa bangka na gagamitin nilang getaway vehicle, Namalayan po nila na namatay na po si Elliot Eastman. ang salaysay na ito ng saksi, kinumpirma raw ng isa sa mga suspect na nahuli nito lang nakaraang buwan, ang bangkero ng motorized bangka na ginamit na madumukot kay Ellie. Siya po ang nag-confirm doon sa nakuha nating information sa naunang witness. Parehas po ang kanilang sinabi sa nangyari. Ang gunshot wound, pag tumama po sa malalaking ugat sa katawan, ay pwedeng mag-cause ng massive bleeding. At least, ang tao ay may 5 to 6 liters ng dugo. Kapag kalahati po ito ang nawala, at least 50% to 75% pag hindi naagapan, pwede niya ikamatay. Pero ang tanong ngayon, nasaan na ang mga labi ni Ellie? Ginawa nila, nagdesisyon sila na ihulog yung kanyang katawan doon sa dagat. Patay na daw ang asawa ko. Hanggat sa hindi ko po nakikita yung bangkay niya, hindi po ako makasabi na patay ng asawa ko. Para na siyang anak ko. Masakit talaga sa akin, ma'am. Tatanggap ko usapan na ito. Ang mga otoridad agad daw nagsagawa ng follow-up investigation. Dinala po tayo ng suspect kung saan po nila sinasabi na hinulog yung katawan ni Elliot Eastman. Medyo open sea po siya. Nasa bandang Labuan, Zamboanga City, but it's very proximate po doon sa Cebuco pa. Dito, nahanap nila ang bangkang ginamit daw ng mga suspect. Hindi natin nahanapan ng traces of blood bangka na ginawa nila kasi after nila makadaong, nilinis po nila at pininturahan ulit. Wala pong araw na hindi ko po siya naiisip. Look at his face. It's so very clean and bright. Natrauma po ako. Hindi na kami gaano makalabas dahil matakot kami. Takot ako. Yung mga tao nagkuha sa ugangan ko, baka marami sila babalikan kami. Nakakausap rin daw ni Carisha ang pamilya ni Ellie sa Amerika, bagamat ayaw daw ng mga itong magpa-interview sa media. Siyempre, masakit din sa akin, ma'am, kasi anak nila dito nangyari sa bahay ko. Nakonsensya din ako. Sabi ko, pray lang tayo, mother, kasi hindi pa nakikita yung katawan. Baka may chance makabalik siya sa atin. Pinapalakas niya po yung loob ko. Hindi naman po ako sinisisi nila. Ang mga pulis, hindi pa rin daw sumusuko. We alerted all the police stations na may baybayin dito sa ating area. We also coordinated with the neighboring island. Unfortunately, wala pa pong nagre-report ng nakahanap ng kung anong patay na katawan sa Zamboanga Peninsula. Sa ngayon, may 10 suspect na raw ang PNP. 5 sa mga ito, nasa kustodiya na ng mga pulis. Ang listahan nadagdagan para sa pagkakadakip ng isa pang suspect matapos ang isang madugong engkwentro sa Cebuco. From among the 3 people na namatay doon sa encounter, nalaman po natin na isa sa 3 namatay is one of the 4 suspects who actually abducted Elliot Eastman. 4 pa raw na mga suspect ang patuloy pa rin pinaghahanap ng mga otoridad. It was already confirmed that he also doesn't have any drugs record. We believe na they started with ransom in mind. Dahil sa pagdukot kay Ellie, ang ilan pang mga banyagang nasa probinsya nangangamba tuloy para rin sa kanilang kalikasan. I'm retired. I was a United States Marine. I chose to live here to be with my wife. I've been here in this area for 2 months. When I heard about it, I was like, well, it's a terrible thing, so I stayed home. Nangangamba din po ako. Laging alert, hindi talaga siya natutulog sa gabi. Nakikipag-coordinate po kami sa mga kapulisan at kasundaluhan po namin dito para po maipanatili yung maigting na seguridad mga locals natin, pati na po yung mga turista na pumapasok. This incident is an isolated case, has been the first for several years now. Samantala, si Krisha, kahit pa sa pinakamunding pag-asa, patuloy pa rin kumakapit, umaasa sa isang himala na makikita pa niya ang kanyang asawa. Hindi po ako dapat mawalan ng pag-asa. Pag-prepare ko sa kanya, pagdua ko sa kanya, sana makauwi at makabalik ang aking asawa sa akin. Hindi ko matanggap kay wala kong nakita ang bangkay.
Walang ipakita sa amin ang ebidensya, pero sa loob ng puso ko, buhay ang anak ko. Ma'am, tulungan niyo po kami. Ang panawagan ko lang, ma'am, sana makauwi siya at ligtas siya kung saan man siya. Gusto ko na po siya makita at gusto ko na po siya makasama ulit. Look, I looks like older than him. Naghingi talaga ako ng tulong sa mga tao. Sana makabalik na si Injot, mahanap na siya, makapagkita na kami. Maawa na po kayo, ibalik niyo na po ang anak ko. Sino man ang nakakupkop sa kanya.